Isang magrasyang gabi po sa inyong lahat, mga kabalen at kakaluguran, at welcome pong muli sa ating special preparatory program for our Mission Assembly 2022 Milablab Phase. Kasama nyo pa rin po ako, Among Justin, ng kayong malating talasuyo, King Sakop. Samahan ninyo po kami muli sa isang oras ng pagninilay at pagkukwentuhan habang hinahanda po natin ang ating sarili sa isang Mission Assembly. Ito po yung 2022 Milablab Phase. Ako po naman si Ate Bel Katigbak sa Santa Monica, Mexico Parish. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako naman po si Father Kenneth Alde. Naway nag-aalab pa rin ang inyong excitement sa ating gaganapin na Mission Assembly. At syempre, hindi mawawala ang ating kumustahan. Kumusta na, Father Justin? Mabuti po at talagang nandyan pa rin yung ating pag-aalab, no? Nandito pa rin ang ating perfect attendance sa ating mga hosts. Mabuti po. Kayo po, Among, kumusta na po kayo? Buti naman, better. Kaso, nag-iingat lang, baka mahawak si Tita Bel sa virus ko. Amen. Thank you po, Among. Tita Bel po, kumusta po? Ako mabuti po, nag-aalab ang aking puso. Ayan, at syempre upang magpatuloy ang pag-aalab ng apoy sa ating puso, tayo po'y dumalangin sa ating Panginoon at pamumunuan po tayo ni Tita Bel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. narito po kami, o Espiritong Banal, natitipon sa inyong pangalan. Kayo ang tangi naming gabay. Manahan po kayo sa puso namin. Ituro ang daan na dapat tahakin at paano nararapat itong taluntunin. Kami ay mahina at makasalanan. Huwag nawa kaming gulo ay pagmulan, ni iligaw kami ng kamangmangan, na pati pagkilos namin maaapektuhan. Tulutan po ninyo kami magkaisa, upang magkalakbay kaming sama-sama patungo sa walang hanggang buhay nyo, nang di lumalayo sa tama at totoo. Ang biyayang ito'y inyo pong ibigay, yayamang kayo, saan man at kailanman, ay Diyos na nagmamahal, kaisa ng Ama at Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At syempre po naka-live pa rin tayo sa iba't ibang mga media platforms ng ating Archdiocese. Sa Facebook page po ng ating Archdiocese, the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. At gayon din po naririnig din po tayo sa ating radio station at live sa kanilang Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari po kayong sumali sa ating diskusyon o mag-send ng greetings. Pakibanggit na lang po ang inyong pangalan at ang parokya na kinabibilangan upang ating mabati. Baka sa mga kaka-tune in lang, Father Justin, Tita Bel, bakit nga ba tayo naririto? Siyempre, nasa second episode na tayo, no, Among at Tita Bel? At ang ating programa pong ito, ang special program, ay naglalayo na maghanda sa ating gaganapin na Mission Assembly sa Sabado, no? Kahapon, nagsimula na tayo na magnilay sa 2 punto na ating tatalakayin din at pag-uusapan sa darating na Mission Assembly. Para bang, sabi nga kahapon yung ating sigurong isa sa word for the day natin, yung patikim, no? Patikim kung ano nga ba yung ating makikita, madidiskubre at pagninilayan sa araw ng Sabado, no? So Tita Bel, siguro ano nga po ba yung mga napag-usapan natin kahapon? Reviewin natin ng konti. Ay opo, napanood po natin ang tungkol sa AIPP 5, ang Archdiocesan Integrated Pastoral Plan No. 5, kung saan ito nagsimula at kung nasaan na tayo. Yung mga tanong na iniwan natin kahapon dun sa unang part ng ating video ay naging tunay ba tayong simbahan ng Maralita? Naging tunay ba tayong simbahan ng Maralita? At yung pangalawa
ano na nga ba ang mga nagawa natin o magagawa pa natin upang tunay tayong maging simbahan ng Maralita or Church of the Poor, no? Among Kenneth, Tita Bel, kahapon napakaganda na at marami-rami na yung mga reflections, yung mga nag-share sa ating Facebook page. At sigurado ko sa ibang mga nanonood, meron na rin sana kayong mga naisulat at babaunin natin sa Sabado, no? At naalala natin kahapon, syempre yung kay Among Ronnie, no? Na talagang dakalagawa, na bala, ganun po yung sense niya, dakalagawa, di takasalita nga na po, ne? Yes. At syempre, napanood din natin kahapon yung video ng idol ko, si Sister Antoinette. Yes. Oo. Tungkol Oras po. ito sa 2021 Mission Assembly, yung Mission Agentes Gifted to Give. At napakagandang paalala sa atin na ang mission natin ay isang regalo at tugon sa Diyos. At ang tanong na iniwan sa atin upang pagnilayan ay ang paano ako magiging regalo sa aking kapwa? Paano ako magiging regalo sa aking kapwa? Yan, usong-uso po, Among, at Tita Bel, no? Yung regalo, no? Siguro yung iba nag-iisip na ng mga regalo nila sa Pasko. Pero sa ngayon, Oo. kahit na ordinary day pa, preparation pa tayo sa Christ the King at sa panghabang buhay natin, paano tayo magiging regalo sa ating kapwa? At syempre, ngayong naman gabi, ating naman pagninilayan yung mga sorpresa ng Diyos na nangyari sa atin, no? Ang ganda lang ng mga pangyayari, parang tuloy-tuloy sila, no? Sabi nga po, yung kagaya na nasabi ko kahapon, parang agad tayong nabigyan ng pagkakataon upang mag-practicum sa mga ginagawa natin, no? Sa pagtugon natin sa Diyos. Habang kasalukuyan nating ginagawa itong AIPP5, bigla naman nagkaroon ng dalawang sorpresa sa mga nakaraang taon. Una ay ang COVID pandemic at yung pangalawa, yung paanyaya ni Pope Francis, the Synodal Journey. Ay, oo nga po, no, Father? At tunay nga naman na mga locus of encounters ang mga ito, kung saan mas napalalim at naisabuhay natin ang pakikipagtagpo sa Diyos. Ano-ano nga ba ang naalala po ninyo noong COVID pandemic, Father? Ayan, si Among Kenneth. Among, ano po yung sigurong isang karanasan din, no, na hindi mo malilimutan during the time of the pandemic? Tatlong bagay yung hindi ko makakalimutan. Una, yung para bang nakulong tayo dahil hindi ka makalabas, hindi mo mapuntahan yung mga kaibigan mo, mga pamilya, para bang napakalayo natin sa isa't isa. We feel very isolated with each other. Pero in those isolation, pagkalipas ng mga ilang araw, ay nagkaroon ng iba't ibang mga creative ways on how we can reconnect with each other. Halimbawa, nung panahon ng pandemic, sa mga panahon na normal na ganito, hindi ko man kinakausap yung ate kong nasa Amerika. Pero nung panahon ng pandemic, dahil walang ginagawa, ay ako mismo yung nagko-contact sa kanila via Zoom. Ganon din sa mga staff. O dahil wala naman akong ginagawa rito, ay talaga bang humanap ng paraan upang magkaroon ng connection ulit. Pangalawa, ito rin yung panahon na kung saan nananggapan ako ng laundry dahil walang naglo-laundry, ako na lang ang nag-laundry ng mga damit ko. Pero yung mga ganon, it opens, the pandemic opens a lot of possibilities. Mga bagay na hindi ko dating ginagawa pero nagawa ko. Doon ako nag-gardening, doon ako nagpatubo ng balbas at saka bigote. Doon ako nagpakalbo rin dahil pero yung mga bagay na bago at para bang nabigyan ako ng lakas ng loob na subukan itong mga bagong ito. At pangatlo, nung mga after a week
ay nagkaroon na ng relief operations ang Social Action Center of Pampanga, ang SACOP. Doon ko naramdaman na kahit na may pandemya, kahit na nininervyos ka dahil hindi mo alam kung anong mangyayari, pero naglakas loob ang mga tao na mag-volunteer para sa relief operations. Ang mga parokya ay dumating at nakisangkot, nakiisa, at nagpakita ng napakalaking generosity yung mga kabalan natin na hindi nagtatanong, nalaman lang nila na meron tayong relief operations, pumupunta mismo sa sakop kahit na hindi na magpapakilala o dahil merong physical distancing na kailangan, idadrop lang nila yung mga goods na gusto nilang i-donate. Sabi kong ganyan, this is a very concrete expression of our solidarity as Christians, as Catholics. Talaga bang hindi lang tayo isa, kundi nakikiisa tayo sa bawat isa sa atin. So yung tatlong iyon, yung hindi ko makalimutan ng pandemya, Father Justin at Tita Bel. Ang galing, no? Sabi nga, ang Holy Spirit napaka-creative at lumabas talaga, no? Sa pamamagitan ng kahit na yung pinagdaanan nating pandemya, ay lumabas yung creativity natin. Yung paglabas ng social media, yung talagang pag-boom, no? Iba-ibang paraan. Yung connectivity natin, no? And yung solidarity rin natin na hindi lang ako yung natatakot, hindi lang ako yung namumroblema, pero nandyan, damayan tayong lahat, sama-sama tayo, no? Sabi nga. At hindi ko makakalimutan yung yung sinabi lagi ni Among Kenneth at Tita Bel, yung sinasabi niya, pagka may mga panahon na para bang may gulo, asahan mo laging merong bago, no? At naranasan ko rin po yan, Tita Bel, Among Kenneth, nung nasa seminaryo pa niyan kami last year na ng aming formation, at nangangamba pa kami, hindi namin alam kung babalik ba kami sa seminaryo. Pero nag-formation from home kami, no? At kinupkup kami ni Apong Dong doon sa Chancery at parang nandun kami nagseseminaryo, no? May bago. Sabi nga may bago. Kayo po, Tita Bel, ano yung naalala nyo at hindi nyo malilimutang karanasan? Marami po akong hindi makakalimutan. Una, yung takot ako sa lockdown. Tapos, alam nyo, Father Kenneth, Father Justin, naging mas madasalin po ako. Amen. Amen. Alam po niyo bakit? Tuwing may dadaan na ambulansya, ako pinagdadasal ko po yun. Tapos, ang ano ko din, there was a time na, kasi takot akong lumabas, senior citizen po kasi, bawal sa amin, Tapos, ako yung PPC coordinator, I felt useless. Yung parang may gusto akong gawin na hindi ko nagagawa. Tapos, itong kaibigan ko na social worker, nag-networking, meron pong benefactor ng goods in kind. Sabi niya, Bel, meron ka bang alam na mahirap dyan sa parokya? Siyempre, sabihin ko, oo. Sabi niya, sige, hanap ka. Bigyan mo ng pangalan. Naku, problema. Sino ang mga to? Alam po ninyo, nakatulong sa akin yung mga youth. Ang dali-dali nilang gumawa ng paraan. Mapamaraan talaga sila. I really appreciate itong kanilang ingenuity. Pamaraan. Di ko alam kung paano nila nag-gather yung more than 800 families. Nabigyan po lahat yon ng ayuda. Dineliver ng ating benefactor. Networking po sa DSWD. Tapos po yung online. Ang online mass. Tapos ako din po, Father Justin, yung online naman yan, na ano ko siya, na-optimize ko, even spiritual direction. Meron pong, nag-request sa akin from Australia. So, imagine, nakarating ako ng Australia. Yun po. Madami pa, Father. Yung community pantry. Community pantry. Lumabas yung kabutihan ng tao. Yung mga magkakapit-bahay. They cared for each other. Hindi ko rin makalimutan yung aming COVID response. At saka po yung Adopt a Family program. Adopt a Family. Sabi ko nga nung first months ng pandemic, doon pa dumating yung merong nadagdagan sa family. Tapos,
nagkaroon din po ako ng personal na adopt a family. Yun po. Okay. No, napakarami pa niyan. Sigurado ako, napakaganda yung mga shinare din ni Tita Bel. Ha? Yung community pantry sa bawat parokya noon, talagang lahat, no? Nagsimula doon sa sinimulan ni Patricia noon, tapos lahat parang nag-alab, sabi nga, no? Naisabuhay yung pakikipagkapwa-tao, yung pagmamalasakit, no? Opo. At siguro yung pangalawang tanong natin dito sa ating unang topic, ano yung kung meron kang babaunin na isang lesson o itinuro sa iyo ng pandemya, ano iyon, no? Siguro sisimulan ko na po, no? Yung sa akin dito, yung naisabuhay talaga natin, yung kung papaano maging Church of the Poor. Bakit? Kasi naging pantay-pantay tayo. As in, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, bawal ka lumabas. Tapos, syempre, yung mga stocks mo, kung meron ka man mga kung ano-ano dyan, mauubos yan. Pero, meron ka pa rin maibibigay, no? Yung iiwan mo doon, yung yun nga, yung the spirit of community pantry, may iiwan kang itlog dyan, pwede kang kumuha ng gulay, no? Yung bang, yung sinabi ni Saint Pope John Paul na sabi niya, walang mayaman na hindi niya masasabing wala siyang kailangan at walang manapakahirap na na hindi niya masasabing wala akong maibibigay. Yun yung naging diwa at hindi ko makakalimutan sa pandemic na ito, no? Siguro si Among Kenneth po or si Tita Bel muna para magtuloy tayo. Tita Bel. Opo, una yung nalungkot ako nung nakita ko yung St. Peter's Square, walang laman. Tapos yung mga simbahan nawawalan laman. And then, as I reflected on this, sabi ko, for a while, nilabas muna tayo ng Panginoon, no? Pause. And then, pinapunta sa mga peripheries. No? Naging yung buhay nandun sa ilalim. No? Parang naisip ko, naku, nagiging relevant ang BEC. Yun po, Father. Yan, BEC mamaya, mas mapapalalim din natin yan, ano? Among Kenneth, kayo po. Ako yung tumatak na lesson sa akin. Una, merong recollection si Father Josel Henson, ang presidente ng Assumption noon, about his reflection on the COVID-19 experience. Para bang sinasabi noong dun sa reflection, yung nakuha ko dito, ay COVID-19 taught us on what is important, what is essential in life. Yung bang ipinakita sa atin, ano ba yung tunay na mahalaga? Ano ba yung tunay na importante sa buhay natin? At binibigyan tayo ng lakas ng loob na to get rid yung mga borloloy sa buhay, yung mga bagay na hindi naman talaga importante. Isa sa mga nakalimutan ko na lang yung pangalan ng yung Japanese na nagtuturo sa isang minimalist lifestyle. Nakalimutan ko na lang. Yun yung kanyang introduction eh. Yung tuturuan kanya, pupunta ka sa closet, tapos titignan mo ano ba sa mga damit kong ito, hindi ko na sinusuot pero narito pa rin. At pagkatapos nito ay you have to let them go with joy, sabi ganyan. Isa yun sa mga unang lessons ng pandemic na tumatak sa akin. Pangalawa would be in ito medyo theological ng kaunti yung pandemic has given us that experience of isolation. Ako ilang beses ako na isolate. Si Marie Kondo po, thank you Nico Delaine Angeles, Nico. Si Marie Kondo yung sinasabi ko kanina. Pero yung isang lesson would be COVID-19 has allowed us to experience what isolation is. Sa buhay pananampalataya, isolation is sin. Yung when we are alienated with God, with the grace of God, kapag nagkakasala ka, o kaya
kapag ka humihiwalay ka sa kagustuhan ng Panginoon, halimbawa, yung mga buhay ng kakulangan, buhay ng kahirapan, buhay ng paghihirap, hindi kagustuhan ng Panginoon ito. And these are experience of isolation. Even death is an experience of isolation. Sabi nga ni Hans Urs von Balthasar, dun sa movement niya, in his Holy Week reflection, when Jesus descended to hell, he fulfilled, or he have experienced what real isolation is. And through that experience of isolation, nung si Jesus ay pumunta sa impyerno, ay dinala niya ang tunay na solidarity, yung pakikiisa. At siguro ito rin yung this is what saved us from the COVID-19 pandemic, when we have experienced solidarity with each other. A solidarity that is based on our compassion with each other. Yung nararamdaman mo yung sakit ng kapwa mo, nararamdaman mo yung paghihirap ng kapwa mo, na hindi na sila nagiging iba, kundi kasama mo na sila. Siguro yun yung naituro ng mabuti ng COVID-19 pandemic para sa akin. Yung dalawang iyon. Oh. Salamat, Father Justin. Thank you po, Among, no? Sabi nga po nung naalala ko yung pamangkin ko noon, no? Pagka syempre bata pa siya, no? Siya mahilig yan maglabas-labas. Sabi niya noon, no SM, no problem. Pero ngayon, no? Syempre nakikita natin na kahit na tumatraffic na, sabi ko nga kahapon, dumarami na yung mga tao sa daan, sa mga mall natin, it's a sign of also of God's grace na bumubuti na at nagbabalik na tayo, awa ng Diyos sa dati natin, no? At siguro yung pangalong tanong natin, yung paano natin mas naisabuhay ang pagmimisyon sa naranasan nating pandemya. Tita Bel, kayo nang pumauna ngayon. Ako po yung pagmamalasakit at pagmamahal, para bumabalik sa akin yung sinasabi ni St. Paul noon St. Paul said that yung by this they would know that you are my disciples. So it's Jesus, no? Mm-hmm. By your love for one another. So Mm-hmm. yung parang umusbong yung pagmamalasakit. Yung pong iniisip yung mga, 'di ba? Ang daming namamatay. Naisip ko yung kanilang mga naiwanan. Yung I had developed a more compassionate heart. Yun po siguro yung pagmimisyon na hindi man nila alam, kasama sila sa dasal ko. Ayun, no? Yes. They will know we are Christians by our love. Yeah. By our Yeah, love, they will tama know po we are yun. Christians. Sabi nga nung kanta, no? Among Kenneth. And they'll know we are Yan. Christians by our love. Thank you, Oo. Among. Ako siguro, yung paano na isasabuhay ang pagmimisyon sa naranasan nating pandemya. Una, ang pagmimisyon itinuro sa atin na maaring iba't ibang forma. There are different expressions of mission. Halimbawa, nung tayo ay nakisangkot sa community pantries, sa relief operations, ito yung face-to-face na pagmimisyon, di ba? Yung talagang naroon ka at ibibigay mo yung mga pangangailangan nitong mga kapwa nating nahihirapan. Pero isa ring pagmimisyon na lumitaw yung ginamit natin, yung teknolohiya, ginamit natin itong makabagong teknolohiya in social media, in social communications, on how we can do mission, how we can evangelize others. Nasabi ko nga, noong panahon ng pandemya, meron akong isang grupo na ginawa na kung saan yung mga kinasal ko, there are a few couples who I gathered online, at doon weekly ay meron kaming kumustahan, meron kaming konting reflection based on the Bible, isang parang napakalit na simplified BEC. At nagawa ko yon online. At sabi ko nga, kung kailan pa
hindi face to face, ay doon ko naparamdam dito sa mga mag-asawa na kinasal ko na na hindi natatapos yung pagiging pastor ko noong pinirmahan ko yung kanilang marriage contract o nung pagkatapos na sinabi kong, and now you may kiss the bride. Pero nagpapatuloy pa rin. So, di ba, napakaganda na may iba't ibang forma yung pagmimisyon. At kailangan lang natin diskubrihin, kailangan natin gamitin, we have to utilize it, and we have to maximize it. So, isa ito sa mga bagay na dadalhin ko, na dinadala ko hanggang ngayon, na I have to be aware. Kailangan maging mulat ako. Ano bang forma ng pagmimisyon ang nararapat ngayon, sa panahon ngayon, sa sitwasyong ganito? So, yun yung aking masishare ngayong dito sa pangatlong Ganda, tanong. no, Father? Ang yayaman. Thank you po, Among, no? Ang very rich yung ating sharing, no? Siguro yung sa akin, yung magsimula sa maliit, no? Yung family, no? Yung pagmimisyon muna, na focus siya ulit in one way or another sa family, no? Yung dati hindi mo man sila nakakumusta, pero ngayon 24/7 magkakasama kayo. So yung mga Totoo po maliit-liit na kahit na hindi kayo lumalabas, kumakain kayo doon, gumagawa kayo ng paraan para maipasok ninyo yung mga dati ninyong ginagawa sa mga malls, sa mga pasyalan, doon sa loob ng bahay. And from there, nagkakaroon ng kumustahan, no? Sabi nga po, no, dito yung mga basic. At nabanggit na rin natin kanina si Tita Bel tsaka si Among Kenneth, BEC is waving. Sabi mo, nagpapahapyaw ang BEC. Yan po, Tita Bel. Okay, napakayaman ng ating diskusyon and sharing. Pero bagong lahat po, basahin natin ang comments from our viewers and listeners. Ayan, si Nes Gomez Sablan, Maya Pabengi po, Among Justin Gatos, Sis Bel Katigbak, and Among Kenneth Alde. From Rochelle Pagyo Lalik, Beng Diyos po, Among Kenneth, Among Justin at Sister Bell. Second day ning pamakiramdam, manibatan kening Jesus, the Lamb of God Parish, King Lugod at Pangamal, lingkya kaming kura para ko, Among Mark, Irish, Boris, Santa Ana. Among Mark, si Claude po. Maya Pabengi po. Paya pa oras. Among Kenneth, yung po susunod. Ay, Nako, sorry. hindi ko pala nababasa. nakikita. Oo nga pala. Linda David. Sorry, ano pala tayo kay Among Kenneth? Satellite. Linda David, another blessing, a blessed evening sa lahat. I believe many of your listeners are all excited about our big event on Saturday. Let us all pray that in God's grace, it will be a total success with a fruitful result. Amen. Amen. Sister Linda, I miss you po. Ayan. Now from Lady D, Pangilinan, ing dimot pag-epig kay mut, lalabong anting dikot. Napakaganda. Iyon. Hello po, mula po siya sa Masantol, no? Okay, ayan, ito na naman. Siyempre, ang ating poeta laureado, si Among Ronnie Cao. Tayo'y nagiging biyaya sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Tunay ngang may anghel sa parokya, maging sa panahon ng pandemya. Agyutang pakit ing malasakit, lalo na king kabilyang masakit. Dakal pong salamat at maya po oras, Galing! Among Ronnie. Among Ronnie, dakal po salamat. Si Claude po. Now from Rochelle Lalik, tunepin ang pakit mo ing malasakit king kapwa, king panawuning pandemya. As na kanyaman king panamdam ing gagawan mo, ing agyo mo, para asopan din kapwa mong mangailangan. Ayun. At syempre, isa pa kagaling kay Joshua Mariano, isang paraan ng pagmimisyon na lalong umigting ngayong panahon ng pandemya ay ang pagiging isang kalakbay ng mga taong humaharap sa psikolohikal at mental na problema na idinulot ng pandemya. Wapin po naman totoo po yun. Yung mga, syempre yung iba hindi sanay sa mga bagay-bagay na ito, no? At sigurado ako, marami pa tayong mapupulot sa darating na Sabado dahil mag-i-interview tayo at baka may mga makapag-share sa ating mga participants yung mga talagang nakaranas na during that time nakasagsagan ng pandemya
nagkaroon sila ng COVID. Ano po? Opo. Father Kenneth? Yes. Maraming salamat po sa mga comments ninyo at sana sa Sabado ay mas mapalalim natin itong ating karanasan ng COVID-19. Sa ating pong pagbabalik, atin naman pong titignan ang sa pang-sorpresa ng Panginoon sa atin. Bibisitahin ang ating synodal experience. Magkakaroon kami ng short break at magbabalik po ang episode 2 of the Special Preparatory Program for Milablab General Assembly. Thank you po. Ako, meron pong comment si Apong Dong. Opo, ayan po, syempre. Maya pa oras po, Among Dong. Ayan, Tita Bel, ano sabi ni Bishop? Mag-enjoy ko pong makiramdam kaya kayo. May bitin ko king kakataning idol ng bayan namong Kenneth. Idol na bayan. Sunduya po itakan tayo. Maraming salamat po, Among Dong. Maya pa bengi po, Maya pa oras. Opo. Magbabalik po ang ating programa. Santo Cristo del perdón, Jesús pavón en cruz, Cordero mi daun ka, para que makasalanan, linasa ka, pedera ka, bakit ipatawaran, alang salam mayat ka, para que makasalanan. Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo del perdón. Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo del perdón. Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo del perdón. Santo Cristo del perdón, Jesús naman uning Diyos, kaya na penaran mo ngayon, biglat king tao, dinatang laing panahon, sa layo pa'y gulatan, si siya yun at mapagyayan, Diyos sa makabayan. Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo del perdón. Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo del perdón. Santo Cristo, Santo Cristo, Santo Cristo del perdón. Ay, Maya pa bengi po at magbalik tamo na. Owa, may surprise po tayo ng konti. Opo, at mamaya pakikinggan naman natin yon, yung Tango Kami, no? At nagbabalik po ang special preparatory program for Milablab phase ng ating Mission Assembly 2022, live sa the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Pampanga, at sa radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, no? At napapanood po tayo sa iba't ibang mga media platforms ng Archdiocese. At syempre, kasama pa rin natin ang idol ng bayan, si Among Kenneth, ang Queen of Synod ng Archdiocese, si Tita Bel, at ang inyong lingkod, Among Justin. Siguro ngayon, natatahinan natin po yung ating tawag sa pagmimisyon mula sa AIPP 5 sa ating pong COVID experience, the 2021 Mission Assembly, at etong very recent
na Synodal Journey. At ngayon, panoorin po natin ang video na ito. Makiramdam, nakikinig at nakikiramdam. Ito ang tema ng lokal na Sinodo sa Archdiocese ng San Fernando. Ang makiramdam ay salitang Kapampangan na nanunghulugang makinig at makiramdam. Narinig at naramdaman natin ang mga tinig, hindi lamang ng mga aktibo sa simbahan, pati na rin ang mga umalis sa pananampalataya, bata man o matanda. Sa pamamagitan ng makiramdam, napagkanto natin kung sino tayo bilang isang lokal na simbahan, kung ano ang pinakamahalaga at kung ano ang makakatulong sa Archdiocese upang mas maging Synodal Church. Una, sino tayo at ano ang mahalaga? Ang ating mga listening sessions ang nagpaunawa sa atin ng mga ito. Bilang mga taga-Pampanga, napagtanto natin na tayo ay isang lokal na simbahan, tapat sa kultura at tradisyon, na may maraming libreng naglilingkod sa iba't ibang paraan. Isang simbahan na may napakaraming human resources, ngunit kulang o may limitadong struktura o programa para mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa. Ang ilan sa ating mga kabataan at mga profesional ay nagpaparamdam upang mahanap ang kanilang lugar sa simbahan, kung saan maaring ganap na mapakinabangan ang kanilang mga galing o karisma. Atin din narinig na tayo ay isang lokal na simbahan na pangunahing binibigyang kahulugan ng paglilingkod sa Diyos sa loob ng pagsisilbi sa misa lamang. Kulang ng higit ng pakiramdam ng pakikiisa at pakikibahagi sa labas ng misa, kung saan tapat din nating paglingkuran ang lahat ng mga kapatid, lahat at hindi lamang iilan. Isang simbahan na kailangan maging mas bukas, yumayakap sa lahat at nagpapadama sa bawat isa ang kanilang pagiging kabilang sa misyon. Mga kagustuhan, pangarap at adhikain. Sa pagtingin sa sarili, nakikita kung sino tayo. Isang archdiocese na nangangarap maging isang pilgrim church of the poor. Isang simbahan na walang iniiwanan, kung saan ipinapadama sa lahat ang pagiging kabilang at pagtanggap at nang maiparanas ang isang simbahang nagmamalasakit, nagmamahal at gumagalang. Isang paraan ang basic ecclesial communities. Isang simbahan na nagbibigay ng mga programang may mabubuting bunga at nagpapanatili ng pag-asa sa ating mga kapatid na kapuspalad, may mga kapansanan, mga bata at mga matatanda. Nais din natin na ang ating mga kapatid ay magkaroon ng mas mahusay at malisang sistema ng pamamahala ng parokya, kung saan bahagi ang lahat sa pagpaplano ng mga programa at proyektong pastoral. Bigyang kapangyarihan ng mga kabataan upang sila ay maging mas mabubuting Katoliko at mahusay na lider. Patuloy na magbukas ng puso at kaisipan sa pamamagitan ng pakikinig sa lahat at hindi lamang ang mga boses ng mga dati at lagi nang napapakinggan sa loob ng maraming taon. Mga susunod na hakbang. Mahigit 14,800 na tinig mula sa iba't ibang grupo at sektor ang narinig sa ating mga listening sessions. Mga tinig na
magagamit natin sa ating mga pagpaplano sa parokya at Archdiocesan Integrated Pastoral Plan at sa mga iba't ibang institusyon ng simbahan. Sa pamamagitan ng makiramdam, mapapalakas pa natin ang tatlong pangunahing programa ng Archdiocese. Una, ang pagsusulong ng mga Basic Ecclesial Communities o BEC at ang pagpapalago ng ating debosyon sa Kristong Hari sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa at ang pagpapalalim ng pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan ng Krusada de Penitencia y Caridad ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdón y Caridad. Cultural image. Ang Krusada de Penitencia y Caridad ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdón y Caridad ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng synodality sa ating lokal na simbahan. Ang krusada ay nabuo sa pangunguna noon ni Bishop Cesar Maria Guerrero, kung saan kanyang napansin ang napakalayong agwat ng mga mayayaman at mahihirap at sa paglaganap ng sosyalismo at komunismo. Tayo raw ay relihiyoso, ngunit kulang sa malasakit sa kapwa, ayon sa mabuting obispo. Upang malunasan ito, itinatag ni Bishop Guerrero ang Crusade of Charity and Goodwill na naging Crusada de Penitencia y Caridad. Ang imahe ng Virgen de los Remedios kasama ang Santo Cristo del Perdón ay bumibisita sa lahat ng parokya at kapilya sa lalawigan. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay isabuhay ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng mga kawang gawa na mas kilala sa lokal bilang lamak. Ang ibig sabihin ng lamak ay regalo, mga alay para sa mga higit na nangangailangan sa parokyang kanilang dinadalaw. At higit sa lahat, ang lamak na dala ng Virgen de los Remedios ay ang kanyang anak na si Jesucristo na ating kaligtasan. Ngayon, ang krusada ay patuloy na tumatawag sa atin upang saksihan si Kristo mula sa isa't isa. Saan man tayo naroroon at anuman ang ating kalagayan sa buhay. Nako, ang ganda naman nung napakinggan natin. Yes, galing kay VG, Among. Oo, sa paanyaya ni Papa Francisco, ito talaga ang diwa ng pagmimisyon, Synodos, walking together. At kung iisipin natin na taon din ito sa panahon ng pandemya, siguro para mas palalimin natin yung ating pagninilay dito sa ating karanasan ng paglalakbay ng sama-sama, ay bigyang pansin itong tatlong tanong. Una, para sa inyo, ano ang synod? Ano itong synodo na ito? Pangalawa, ano ang pinakadi malilimutang karanasan sa ating synodal journey? Ano yung di natin makalimutan sa paglalakbay nating sama-sama? At pangatlo, ano ang mas ginising sa atin ng ginawa nating synodal journey? Ano yung lumabas? Ano yung naging bunga nito? Siguro, unang tanong natin, ano ba yung synodo para sa inyo? Father Justin, Tita Bel. Ayan, siguro po yung synod. Yung hindi ko makakalimutan nung bago-bago pa lang yan, nung sinabi yung talk ni Cardinal Tagle, no? Ito daw po ay hindi lamang isang proseso ng basta-basta pagtatanong, pag-interview, pagbibisita, pero ito po yung lifestyle natin, no? Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, dahil si Kristo sa buong buhay niya, siya yung unang nakipagsinod sa atin, no? Diyos siya na nagkatawang tao, pinuntahan lahat
yung mga hindi lang yung mga mayayaman, yung mga may kaya, yung mga prominente, pero most especially itong ating mga poor, yung mga marginalized at lalong-lalo na yung mga may sakit, no? Yun po. Tita Bel, ikaw po, ano po yung sinod para sa iyo? Ako po yung sinod para sa akin ay bibigyan ko ng diin yung inspirasyon ko na nanggaling dun sa preparatory document at saka yung vademecum na galing sa Vatican. Nagbigay po sila ng katanungan yung paano nangyayari itong paglalakbay sa ating sa lokal na simbahan, sa pag-aanunsyo ng mabuting balita. At nagbigay po sila ng mga katanungan sa tema. 10 po yun, pero bigyan ko lang diin yung tatlo muna, yung pangunahin. Tinatanong, who are our companions on the journey? So parang, yung parang naging mas pinapansin. Sino nga ba yung kasama kong sa paglalakbay na ito? Tapos yung listening and speaking out. Doon po sa listening, nagbigay ng inspirasyon sa akin yung ating tema sa Archdiocese ng San Fernando. Yung pong makiramdam. Kiramdam. Two things, sabi ko, yung pakikinig, makiramdam, hindi lang nakikinig sa ating tenga, kundi nakikinig sa ating puso. Yung ramdam ko ang iyong nararamdaman. Dama ko ang iyong nadadama. Na ito po yung hinasa sa akin sa pakikinig. Kaya hindi ko pong kalimutan yung mga karanasan, especially yung inanyayahan po tayo na unang-una makinig sa Diyos. Paano siya nakikipagsalita sa atin, nakikipag-usap sa atin sa mga pangyayari, no? Tapos listening to myself and of course, listening to my neighbor. Meron nga po akong karanasan kanina, fresh na fresh, Father Yan Kenneth. na natin doon sa pangalawang tanong, Among. Pangalawang tanong, Oo. punta na po ako doon. No? Pinaka di malilimutang karanasan ng Synodal Journey. Marami po. Especially yung pakikinig, pagbibisita. Speaking of pagbibisita, no? Meron pong ginising sa akin itong sinodo. Ito yung pag-alala sa mga napabayaan, sa mga dukha, sa mga salat sa kabuhayan. Kanina nga po, Father, lumabas ako na maaga dun sa work ko sa Chancery. Before 4 o'clock, sinundo ko yung kasama ko sa PPC. Pumunta po kami sa isang area na maraming indigents. Basta tatlo pong pamilya yung naming nabisita, na ang saya-saya po nila nung tanungin ko. Kasi first time daw po na may nagbisita sa kanila from simbahan. Kasi sabi ko, kinakatawan po ako ng parish priest namin bilang parish coordinator. Kinukumusta po sila, kung ano. Tapos, merong isang particular na yung isang family, pangalawa. Pagpasok pa lang namin, mag-uumpisa pa lang siya, naku, tumutulo na yung luha niya. Tapos may isang batang maliit. Tinanong namin, anak pala niya yung bunso, 5 years old. May dala-dala po siya sa tingin ko, parang basahan lang pero alam niyo, inabot niya sa nanay niya. Tapos yung nanay niya, pinunas yung luha niya. Sabi niya, ayaw po kasi nung anak kong nakikita akong umiiyak. Yung nakita ko doon, no, yung mayaman itong pamilyang ito sa pagmamahal. Kasi kaya pala siya umiiyak, nawalan na siya ng magulang at the time of pandemic. Tapos nauulila po siya. But then, nung kinuha ko po yung anak niya, tinanong ko yung anak niya, Father, sabi ko, of course sa pagkukwento, nakarating kami doon, ano yung wish mo, yung hinihingi mo kay Jesus sa Pasko? Alam po niya sagot niya? Tinapay po. Wow, tinapay. O sabi ko, anong klaseng tinapay? Pandesal po. Ano naman palaman? Sabi ko, cheese. Sabi niya, very simple. Simple Joyce. Simple Joyce. Yun po muna. Siguro kayo po, Father Justin. Oo. Ang ganda naman. Very fresh, no, Among? Oo. At saka, ito yung nagpapatunay na yung synodal experience natin, yung synodal journey natin, di natapos nung nagsubmit tayo ng report. Amen. Pero sa karanasan ni Tita Bel, talaga nagpapatuloy. At
hinihikayat na magpatuloy pa rin yung pakikinig natin, pakikiramdam sa isa't isa, pangungumusta, di ba? At dito nagiging totoo yung tinatawag nating Synodal Church, di ba? Ay, napakaganda, Tita Bel. You are very blessed. Kaya masayang-masaya po ako. Marami pang baon si Tita Bel, Among. Ay, talaga naman. Personal ang synodal journey kay Tita Bel. Gusto ko pa sana kanina, kaya lang po hinahabol ko itong natin ngayong programa natin. Oo nga. Marami pang pagkakataon na i-share na. Siguro, sabihin natin kay Father Pep na gawa tayo ng isang program for synodal reflections. Oo, maganda yan. Patuloy na pa magpalablab sa karanasan. Among Kenneth, siguro po ano po yung mas ginising sa iyo, para sa iyo personally, ng ginawa natin na synodal journey? Yeah, sa akin medyo kakaiba yung karanasan ko sa synodal journey. Mas nasanay ako sa paglabas, di ba? Dahil sa trabaho natin sa social action, tayo ay lumalabas at doon tayo nakikisalamuha, doon tayo hindi lang sumakasawsaw, kundi talagang nagbababad sa mga tao at tayo ay nasanay na makinig upang organisahan sila para tumugon sa kanilang pangangailangan. Sanay tayo sa ganoon, Father Justin. At siguro ang kakaiba na ginising sa akin ng synodal experience ng Archdiocese ay kasabay ng paglalakbay ng simbahan, kasabay ng mga kasama nating naglalakbay bilang isang simbahan. Meron din tayong paglalakbay na personal na sa akin mas naging aware ako sa in going out. It invited me to reflect on what is going on within me. Ano yung nangyayari sa akin? At siguro maraming kurba-kurba, maraming mga potholes sa paglalakbay ko sa aking sarili. Subalit ito ay napakayaman rin na karanasan para sa akin. At mas nagiging konkreto, mas nagiging malinaw, mas nagiging makulay at makabuluhan yung paglalakbay ko kasama ang buong simbahan, kasama ang mga mahihirap, kasama ang mga nangangailangan. Noong mas naging aware ako kung ano ang aking paglalakbay, when I become aware of my internal journey also. So siguro yun yung medyo kakaiba sa naging karanasan ko. It is also an invitation for me not only to go out but also to journey within. And as I journey within, then my journey with the church becomes more meaningful and more concrete. Yun siguro yung gumising sa akin, Father Justin. Ang ganda. Kayo po, Father. Kapanapanabik, Sa akin naman po, yung mas naisabuhay, yung sa creed natin, di ba? One Holy, Catholic, and Apostolic Church, no? Hindi lang ibig sabihin na pinili tayo, tinawag tayo, pero yung pagiging apostol, yung pagiging pinadala ka, isinugo ka, at sa pagsugo, mas naintindihan mo yung mga tao, yung mga nakakausap mo, yung mga nakikilala mo, at mas nalalaman mo, nakikilala mo talaga kung ano yung mas kailangan nila. Hindi ka lang basta-basta tumutulong, pero alam mo kung bakit ka tumutulong at kung ano yung iyong tutulong, no? Siguro yung isang karanasan din dito, yung naalala ko nung kami nag-apostolate doon sa Balibago noon, yung bahay ampunan pa noon doon, no? At nagpunta kami doon, pinagdala namin sila ng Jollibee, no? Yung mga spaghetti tsaka chicken, mga ganon, no? At pero alam nyo po, yung pong kinain nila,
mas kinain nila yung baon naming adobo. No? Kasi parang sabi nila, parang nagsawa na sila doon sa mga ganyan, sa mga fast foods and all. At mas kinain nila. Pero dito sa kagaya ng ginagawa natin sa Synodal Journey, mas alam mo kung paano ka makakatulong, mas alam mo kung paano ka magiging apostol ng Panginoon. Ayun Ako po. naman po, Tita ang Bel. nagising sa akin yung kahalagahan ng listening and compassionate heart. So ito po yung baon-baon ko, no? Bit-bit na bit-bit. Tapos yung in dealing with others, merong po nandun sa synthesis natin sa Archdiocese, no? Sa report natin, yung most significant experience natin sa Synodal Journey. Ito po yung na-realize natin what matters most. Ito po yung 4, no? Yung tungkol sa personhood. Yung mahalaga ito sa mga napakinggan, yung relationship, yung sense of belongingness, yung involvement, at saka po yung acceptance. So, ano po yun, yung parang common na yearning. So, sabi ko, ito siguro ang relevant, at least sabi ko, yung pagmimisyon, yung pagbibisita sa kanila. Ako, ginising po, tambala mo, maligaga ko pong bisang mamisita. Alog ko na mo po. Yun po. Parang apoy yan talaga, Tita Bel, yung milalablab. Oh, yan opo. yan yung diwa ng milalablab, ano? At Among, Tita Bel, napakaganda ng kwentuhan natin, ano? At although oras na, talagang hindi nga kulang ang isang oras. Pero meron pa tayong pagkakataon nga sa Sabado. At sa ating pong mga nanonood, baunin nyo po yung mga reflections ninyo, yung mga pagninilay ninyo, para yun po yung ma-share natin. Para tayong nagdadala ng panangab, sabi natin dyan, sama-sama nating papag-alabin ang bunga ng paanyaya ng ating misyon. Yan, siguro bago ang lahat, basahin muna natin yung mga comments. Ayan. From Hermie Miranda Garcia, watching po from Conversion of St. Paul Parish. Yan. Good evening po. Good evening po. Kay Melinda Pascual, Maya Paoras po, watching po from San Roque Parish, Vicariate of the Holy Family. Grace Santos is watching Santa Monica Parish, Minalin. Alin, ayan. Si Sir James Pasamonte, Maya Paoras po, Tita Bel, Among Kenneth, and Among Justin. Oh, Big Brother James, Ayan. kumusta? Rowena, Tita Weang, Pingol Tababa, Maya Paoras po. Eya balikid ing pandemya king pamagmisyon. Eya balakid ing pandemya king pamagmisyon. Banapakit in tunay lugod king kaparang tao. Uling ing lugod ng Diyos at siyuya kaya katamu. Nya tututapong mapalad uling alam pasantaya ing pandemya. Linto ing tunay pamikalugod. At kapag malasakitan king balang metong kaya katamu. Ayan, santing na po. Maya Paoras po. Kay Jovet Rabaria, Maya Pabengi po from Santa Monica Parish, Minalin. Nes Gomez Sablan, makatouch naman po Sister Bel. Salamat po. Ayan, opo, talaga pong marakalpakan yan makatouch, magpapaalab ng ating damdamin. At syempre, kay Among Ronnie, sa ating paglalakbay, matuto tayong makinig nang sa gayoy, mapakinggan yaong walang tinig. Ayan, Maya Paoras po, Among Ronnie. At thank you po sa lahat ng mga nag-participate. At kahit na hindi nyo po na-comment o hindi nabasa ang inyong comment, babaunin nyo po yan. At dadalhin nyo po sa mga representatives sa mga parishes sa Sabado upang sama-sama nating pagnilayan. Siguro hanggang dito na muna tayo para bigyan natin ng espasyo ang Espiritu Santo na i-absorb natin, namnamin natin at lasahin natin, sabi ko nga kahapon, at palalimin ang mga karanasan at kwento na ating napagbahaginan. At bago tayo magtapos, meron ba kayong mga last words o habilin para sa gaganapin nating Mission Assembly sa Sabado po, Father? Ayan, so tignan natin yung mga reminders natin, no? Para sa mga parishes po, pakisabi na lang po at pakiremind ang bawat isa. Ayan. Ayan po. The last phase of our Archdiocesan Mission Assembly for the 500th year of Christianity in the Philippines happens on November 19, 2022. Parish priests and 3 representatives from each parish, shrine, school, and institution are asked to gather at the Good Shepherd Hall at the Sakop grounds. Parish organizations are also encouraged to convene in their respective parishes and participate via our broadcast.
Ayan. So, Tita Bel, ano po yung unang instruction natin? Each parish, shrine, school, and institution is asked to send 3 delegates to the Sacco Grounds to the Good Shepherd Hall. These representatives will take part in the discussion and reflection. Parishes are also encouraged to gather their organizations in a common viewing area where the parish media ministry will set up a viewing screen so that everyone can listen and reflect together. The entire day's assembly will be streamed live on the Archdiocesan San Fernando's Facebook and YouTube pages, as well as on Archdiocesan Radio. The program will include videos about the topics of that day. Participants are expected to respond to the posted questions, whether physically present or in the parish. A designated secretary will prepare a reflection sheet on the responses will be recorded for parish gatherings. The secretary then will compile and prepare a consolidated synthesis reports with the PPC. The reports will be submitted to the Vicar Foreign. The last part of our assembly is our Archdiocesan celebration of the solemnity of our Lord Jesus, King of the universe, where His Grace, the Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., will preside over the Eucharistic celebration at 4 o'clock in the afternoon. Ayan. So yun po yung mga reminder, ano? At mapopost din po yan sa ating Facebook page ng ating Archdiocese at pwede nyo na lang pong tignan doon, ano? Bago po tayo magpaalam, atin munang pasalamatan ang lahat ng mga naging instrumento upang patuloy na mag-alab itong ating special preparatory program, no? At ang mag-alab ang missionary spirit sa pamamagitan ng programang ito. Unang-una, syempre, ang ating pinakamamahal na Arsobispo, Apong Dong Florentino Galang Lavarias Didi. Pangalawa, ang Mission Assembly Committee at ang mga parish priests natin at ang mga ipapadalang representatives and of course the lay leaders. Kasama rin po dyan na pinapasalamatan natin ang ating mga video presenters, si Among Kenneth, ang idol ng bayan, si Sister Antoinette na aking co-host sa Sabado at si Among Kiko Dizon VG. Ano? At syempre kasama rin po dyan ang ating Archdiocesan Ministry on Social Communications headed by Among Al Manakmul III and Brother Nigel Laksamana with his team. No? At hindi pa dito matatapos dahil tuloy-tuloy tayong magpapaalab sa Sabado. At syempre ang ating Archdiocesan Radio Station, DWBL 91.9 Bright FM, headed by Among Sahimpapawid, Among Joseph Mary Bakay, with his very masigasig na technical team and staff. No? At syempre, didinan tayo pong maya pa oras, in kakatamong kapatad, ay Brother Charles. Ne? Pangadi tayo po, uling makibatya, tanguya, kingapong Ginoo, ne? Amen. Amen. At syempre sa ating co-host for today at yung yesterday, ang ating idol ng bayan si Among Kenneth at si Tita Bel Katigbak. Dakal pong salamat kaya kayo. At syempre, sa inyo pong lahat na nag-participate at nakinig at nanood sa ating programa. Ayan, no? At para po hilingin nating muli ang patuloy na paggabay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng panalangin na pamumunuan ni Among Kenneth. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya ay nabuhay na maguli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay sinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay may pagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mong sa nakalipas
na 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabin nawa kami ng iyong espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan, ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimitakasi sa mahal na ina ang humubog dawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus. Laging handang may sugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kaysa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo Ipanalangin kami. kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwa paawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain nawa kayo ng mahal na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at pagninilay na kasama namin. Sana'y mas mapalalim natin ito na mas mag-alab pa tayo sa Sabado. Ito po ay si Ate Bel Katigbak. Magkita-kita po tayo sa Good Shepherd Hall, Sakop Grounds, Maintis, City of San Fernando sa Sabado para sa ating Milablab Mission Assembly 2022. Ako naman po si Father Kenneth Alde. Maraming salamat. At sa ngalan po ng bumubuo ng Mission Assembly Committee, ito po si Among Justin. Maraming salamat po. At kapamila taning milalablaba puso, abe-abe tamo, tango kami Ginoo, King Mission mo. Dahil pong salamat. Thank you! Thank you po. Arapan, tamuing masalang bukas. Salamat king limang siglong kasalpantayanan. Daralami kalabding pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat hanggang king katataulian. Tango kami Ginoo, king Mission. Umye kami king aslagan, dating ama numusoy wanding mangailangan. Dalaning munag, mantabe king dalan, palablaban ing misyon para king Ginoo. Arapan, tamuing masalang bukas. Salamat king limang siglong kasalpantayanan. Daralami kalabding mga tubod. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katataulian. Tango kami Ginoo, king Mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Nilugod ka mo, king sablayang tanda, king kekata,
kasal pantayanan. Anak ng kalangin mga tunay, masawal, hustisya, kapayapaan. Ako'y masalambutas. Salamat ng 5 siglong kasal pantayanan. Dapat ang aking katatawyan.